Miss Mara, hindi ako naniniwala sa sukob noon. Para sa akin, isa lang siyang pamahiin na ginamit para mag-adjust ng schedule. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ano ang totoo. Kapatid ko at pinsan ko, parehong ikakasal. Magkaibang araw, pero parehong taon. Pareho silang excited at pareho din ay nagplano ng isang napaka-engranding kasal. Ang kapatid ko si Ate Lisa, ikakasal sa Tagaytay. Si Kuya Mark naman na pinsan namin ay sa Batangas. Walang sabayang petsa. Wala din namang sabayang venue, pero parehong nangyari sa taong ito. Sabi ng lola namin, sukob daw. Hindi maaaring magpakasal sa iisang taon ng mga magkakadugo. May kababalaghan daw na dumadalaw. Hindi lang malas, kung minsan may kinukuha, may kapalit. Hindi namin pinansin yon. Moderno na rin kasi ang paniniwala natin ngayon. Hindi rin naman kami natatakot sa mga pamahiin. Pero isang linggo bago ang kasal ni ate, may nangyari. Nagising siya na may pasa sa braso. Malalim, parang hinawakan ng mahigpit. Wala namang nangyari sa kanya. Walang kung anumang aksidente. Hindi rin naman siya binangungot. Pero may mga naiwang marka. Parang may humilas sa kanya habang tulog. Kinabukasan naman ay si Kuya Mark. Nabangga ang sinasakyan niya paakyat ng taal. Nawalan daw ito ng preno. Pero ang sabi ng mekaniko, bago pa naman ang brake system nito. Ngunit parang may nagkat. Parang sinadya. Nagkausap sila. Parehong hindi na makatulog. Parehong parang may nararamdaman at parang may sumusunod at parang may nagbabantay. Dumating ang araw ng kasal ni ate, naging maayos naman ang lahat. Pero habang naglalakad siya sa aisle, biglang nag-brown out. Isang segundo lang. Pero sapat para marinig namin ang tunog ng basag na salamin. Ang nangyari ay bumagsak yung chandelier sa gitna ng venue. Buti na lang ay walang nasaktan, pero may lamat ng takot sa bawat isa. Sa kasal naman ni Kuya Mark, isang linggo ang lumipas. Sa reception ay may isang batang babae na nakatayo sa likod ng photo booth. Hindi namin kilala. Hindi rin naman siya isa sa mga bisita at hindi rin staff. Pero may suot siyang puting bestida, parang flower girl. Pero wala namang flower girl noon sa kasal. Tiningnan namin ang CCTV. Wala siya doon. Hindi siya lumabas sa kahit anumang footage. Pero lahat ng bisita, nakita siya. Lahat ng bata, umiwas sa kanya. At lahat ng matanda ay napatingin. Pagkatapos ng kasal, nagkasakit si ate. Hindi ma-diagnose. Hindi dengue, hindi flu, pero lagi siyang nilalagnat. Laging nananaginip na nasa simbahan at laging may naririnig na kampana kahit wala namang misa. Si Kuya Mark naman nawala na ng trabaho. Biglaan ang mga nangyari. Parang sinarado lahat ng pinto. Parang tila may humarang sa daan. Binalikan namin ang sinabi ni Lola. Sukob. Hindi lang malas, may kinukuha at may hinihingi. At kung hindi mo ibibigay, kukunin niya ang pinakamalapit. Hanggang ngayon, hindi pa rin gumagaling si ate. Si Kuya Mark naman, napilitang ibenta na lang ang bahay. Miss Mara, hindi ko alam kung totoo ba talaga ang sukob. At kung ang lahat ng kababalaghang nararanasan ng mga kamag-anak ko ay related dito. Kung may na-experience din po kayong ganito, maaaring i-share niyo lang din po sa comment section. Maraming salamat po. Ako si Annie at ito ang aking Haunted Journal. Hi, ito nga pala si Miss Mara. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa aming munting channel. Please like and share this video. At huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe.